Love Stories. Barangay Love Stories. May mga taong kumakapit sa patalim para makaranas ng magaan na buhay at makuha ang mga material na bagay na gustong-gusto nila. Mga luho na hindi naman talaga nila kailangan. Pero ang paggawa ng hindi marangal ay palaging may kapalit na hindi maganda. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang balikan ng karma? Sa maling ginawa mo, makuha lamang ang bagay na matagal mo nang inaasam-asam? Dear Mama Mia, may iba sa atin ang hindi nakokontento sa simpleng buhay. Suntok sa buwan kung bumuo ng mga pangarap. Hanggang sa makagawa ng mga masasamang bagay para lang makaranas ng saglit na karangyaan sa buhay. Handang isuko kahit na ang dangal, makatakas lang sa kinagisnang kahirapan. Isang mapagpalang araw sa inyo, Mama Mia, pati na rin sa mga kabarangay nating nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Jake. 49 years old at nagtatrabaho sa may tubuhan. Nadiskubre ko ang inyong programa dahil sa mga anak ko na mahilig ding makinig ng drama sa radyo. At ilang beses kong pinag-isipan kung dapat ko rin bang ibahagi sa inyo ang parting ito ng aking buhay. Tungkol nga pala sa dating buhay naming mag-asawa ang gusto kong ikwento. At umaasa ako na may maiiwan din itong mabuting aral sa mga nakikinig ngayon. Pareho kaming third year high school lang ang natapos ni Andrea na noon ay kasintahan ko pa lang, Mama Mia. Magkaklase kami at magkasintahan na rin. Nang huminto ako sa pag-aaral at nagtrabaho na ako sa tubuhan kasama ang tatay ko, at si Andrea naman ay tumutulong-tulong sa mga magulang niya sa pagtitinda sa palengke. Nagpatuloy ang aming relasyon noon kahit lingid iyon sa kaalaman ng aming mga magulang. Ang alam lang nila ay mabuti kaming magkaibigan ni Andrea. Maliit lang din ang aming lugar kaya magkakilala ang mga magulang namin ni Andrea, Mama Mia. Naging maluwag din sila sa pagkikita namin dahil nga hindi nila alam ang tungkol sa relasyon namin na higit pa sa magkaibigan. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay nalaman namin na nagbunga ang lihim naming relasyon ni Andrea. Jake, sigurado ka ba na gusto mo nang ipaalam kay tatay na buntis ako? Oo, sigurado ako. Hindi ka ba natatakot o kinakabahan? Ang totoo, malapit na nga akong maihi dito sa kinauupuan ko eh. Jake naman eh, nagawa mo pa magbiro. Pinapakalma ko lang naman din yung sarili ko. Kasi nga, sobrang kinakabahan na rin ako ngayon eh. Ikaw ipagpabukas na lang kaya natin to. Andrea, yan din naman yung sinabi mo sa akin kahapon eh. At nung isang araw, hindi na natin pwedeng patagalin pa to. Hindi mo kasi kilala si tatay. Hindi mo alam kung paano siya magalit. Basta akong bahala. Papatunayan ko sa tatay mo na handa akong panagutan ka at yung magiging anak natin. Andrea, anak, kunin mo nga tong bayong. Linisin Nandiyan mo na rin yung tatay. isda na binili ko. Sandali lang ha, babalik agad ako. Mo sa bahay ng Sige. mo para makipaghuntahan. Tay, mano po, kunin ko na po tong bayong nyo. Sige. Oh, Jake, ang aga mo namang pumasyal dito sa bahay.
Magandang araw po. Magandang araw din naman sa'yo. Ano bang pakay mo? Ba't nandito ka ng ganito kaaga? Ang totoo po, may sasabihin po sana ako sa inyo. Ano ba yon? Bilisan mo na't marami pa akong gagawin. Oh, Andrea, bakit nakatayo ka pa dyan? Di ba ang sabi ko linisin mo ng mga isda dyan sa bayong? Tay, kasi po… Nag-iinarte ka na naman bata ka. Ako na nga lang maglilinis sa mga isda na yan. Ipagtimpla mo na lang ako ng kape. Gawin mo ng 2. Pauwi na rin siguro ang nanay mo. Oh, Jake. Ano ba yung sasabihin mo? Bilisan mo na at marami pa akong gagawin. Magpapakasal na po kami ni Andrea. Ha? Ano? Pakakasalan ko po ang anak niyo. Ano bang kalokohan niyang sinasabi mo? Kaka-18 lang nitong anak ko ah. Nag-birthday lang siya noong nakaraang buwan. Tapos plano mo nang asawahin? Tsaka, bakit mo siya pakakasalan? Nobyo ka ba niya? May relasyon ba kayong dalawa? Tay, buntis po ako. Ay tinamaan ng lintik kang babae ka. Ibig sabihin tama ako. Nobyo mo nga ang patay gutom na lalaki na yan? Ha? Sumagot ka, Andrea! Aray ko, Sandali po, Tay! kumalma po muna kayo. Nasasaktan po ako. Masasaktan ka talaga! Dahil magpapabuntis ka na nga lang sa lalaki pa na mas mahirap sa atin! Hindi ka na ba talaga nag-iisip, ha? Ano ipapakain ng lalaki niyan sa'yo? Napakatanga mo, Andrea! May trabaho naman po ako. Gagawin ko po ang lahat para mabigyan po ng maayos na buhay si Andrea at ang magiging anak namin. At anong paraan naman yun? Magnanakaw ka? Magbebenta ka ng laman loob mo? Jake, para namang hindi ko alam. Mas mahirap pa kayo sa daga. Kayo ng buong pamilya mo. Ilan ba kayong magkakapatid, ha? Gano'ng kaliit ang bahay nyo? Anong ulam ang kinakain nyo sa araw-araw? Baka nga swerte na makatikim kayo ng isda ng 1 beses sa 1 buwan eh. Sobra naman po yata kayo magsalita. Masyado nyo naman pong minamaliit ang buhay namin ng pamilya ko. Bakit? Totoo naman ah. Mas mahirap pa kayo sa daga ng pamilya mo. Hindi naman po pera ang sagot para mabigyan ng masayang buhay ang magiging mag-ina ko eh. Oo nga po't hindi kami mayaman. Pero tunay po ang pagmamahal ko para kay Andrea. Pero hindi mapapakain ng walang kwenta pagmamahal na yan ang anak ko at magiging apo ko. Umalis ka na nga dito sa bahay namin at kahit kailan ayoko nang makita yung pagmumukha mong gago ka. At ikaw, Andrea, pumasok ka na doon sa loob. Huwag na huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Pasok! Mama Mia, halos masuntok ako ng tatay ni Andrea ng araw na yon. Nakatanggap ako ng mga masasakit na salita mula sa kanya. Napipili na lang daw ng lalaki si Andrea yung mas mahirap pa kaysa sa kanila. Na pinagkatiwalaan niya raw ako pero sinira ko ang lahat, pati na rin ang buhay ni Andrea. Sinabi niya na rin na wala akong magandang buhay na maibibigay sa anak niya. Ganun pa man, Mama Mia, ay inulit-ulit ko sa kanya na handa akong panagutan ng magiging anak namin ng kasintahan ko. Gagawin ko ang lahat at magsusumikap ako para kay Andrea at sa magiging anak namin. Pero puro galit at sigaw lang ang sinagot ni Manong sa akin habang patuloy niya akong pinapaalis ng bahay nila. Nanakit na rin ang dibdib niya dahil sa labis na pagwawala niya dahil sa galit. Dumating na noon ang nanay ni Andrea na kinumbinsi akong umalis na muna ng bahay nila. Mama Mia, ng gabing yun ay nagawa pa naming makapag-usap saglit ni Andrea sa may malapit sa likod ng bahay nila. Sinabi niya sa akin na balak daw siyang dalhin sa malayong probinsya ng kaniyang mga magulang. Ayaw raw kasi talaga ng tatay niya sa akin kaya mas mabuti pa raw na ilayo siya sa akin ng mga magulang niya. At dahil ayokong maghiwalay kami, kinumbinsi ko siya na magtanan na lang kami, Mama Mia. Kaagad namang pumayag si Andrea sa suggestion ko dahil siya man din ay ayaw na mawala ako sa buhay niya. Taong 1991 nang magtanan nga kami ni Andrea at lumuwas ng Maynila, Mama Mia. Dala ang konti naming naipon ay dumiretso kami sa bahay ng mag-asawang sina Kuya Max at Ate Cynthia. Dati silang nakatira sa probinsya namin at pinag-aangkatan namin ng mga tubo.
Iniwan niya sa akin ang address nila sa Maynila kung sakali man daw na mapapagawi ako sa lugar nila. Nagbakasakali lang din talaga ako na baka pwede nila kaming matulungan ni Andrea. At hindi naman ako nabigo at pinatuloy kami ng mag-asawa sa kanilang bahay. Nasaan si Andrea? Bakit ikaw lang lumabas ng kwarto niyo, Jake? Natutulog pa po siya, Kuya Max. Hindi ko po muna ginising kasi napagod po siya sa biyahe namin kagabi. Maupo ka na dito at sabayan mo kaming mag-almusal. Kumuha ka na rin dyan ng tinapay mo at ako nang magtitimpla ng kape mo. Ay, salamat po. Kumusta ba ang pagtulog niyo sa kwarto niyo? Naging komportable naman ba kayong dalawa? Opo, Kuya Max, sobrang komportable po. Ang laki nga po ng kwarto na binigay niya sa amin eh. Maraming salamat po talaga. Wala yun. Alam mo naman na hindi ka na iba sa akin. Nagulat lang talaga ako nang bigla kayong kumatok sa pinto ng 10 oras ng gabi. Pasensya na po talaga kayo kasi wala rin kaming alam na pwedeng ibang puntahan eh. Mabuti nga po at pinatuloy niyo kami dito ni Andrea. Hindi naman kasi pwedeng ipagtabuyan na lang namin kayong magkasintahan. Hindi yun kakayanin ng konsensya namin. Pero hindi ba kayo nahirapan na hanapin tong bahay namin? Oo nga po, hindi po kami nahirapan. Kasi marami po kami na pagtanungan. Tsaka maayos po silang nagbigay ng direksyon papunta dito. Mabuti naman at wala kayong loko-lokong mga taong nakausap. Marami pa namang siraulo dito sa Maynila. Ilang taon na nga kayo ni Andrea? Pareho po kaming 18, Kuya Max. Mukha kayong mga 16 at 17 lang ah. Sinabi mo pa, sweetheart. Yun din ang tingin ko sa kanilang dalawa nung una eh. Hay nako, kung bakit naman kasi maaga kayong naging mapusok na magkasintahan. Sweetheart, wag mo na silang sisihin. Mabuti nga't hindi pumasok sa isip nila na ipalaglag ang bata. Naku, hindi po. Hindi rin po talaga ako papayag na mangyari yun dahil mahal na mahal ko po si Andrea. Lalo na yung magiging anak namin. Kaya nga po, kesa paglayuin kaming dalawa ng mga magulang niya, tinanan ko na lang po siya para magkasama kaming dalawa. Pero ano bang plano nyo pagkatapos ng araw na to, Jake? Siguro po dito na lang po muna kami sa Maynila. Kung ayos lang po sa inyo, pagtatrabahuhan po namin yung pagtira dito sa bahay nyo. Wala namang kaso ang pagtira nyo dito dahil malaki naman tong bahay namin. Mabuti na rin yung may nakakasama ang asawa ko habang inaasikaso ko ang mga negosyo namin. Ang totoo, kailangan ko rin talaga ng kasambahay dito dahil nahihirapan akong asikasuhin ang mga gawaing bahay. Pero hindi naman mabibigat na trabaho ang ibibigay ko sa inyo kaya hindi nyo kailangan na mag-alala. At bukod sa libreng pagkain at pagtira nyo dito, aabutan na rin namin kayo ni Cynthia ng konting halaga para makapag-ipon kayo. Naku, maraming salamat po talaga sa inyo. Napakalaki po ng utang na loob namin sa inyo ni Andrea. Basta alagaan mo si Andrea, lalo na ang magiging anak nyo. Hindi biro ang maging isang magulang. Kaya kailangan ng maging responsable kayo sa mga kilos at desisyon na gagawin nyo. Mama Mia, mahigit 10 taon ang tanda sa amin ni na Kuya Max at Ate Cynthia. Ganun pa man ay mas mukha silang bata kaysa sa edad nila. Siguro kasi pareho silang lumaki sa magaan na buhay. Kaya naman pareho ring makikinis ang kanilang mga balat. Matangkad si Kuya Max at matipuno ang pangangatawan. Si Ate Cynthia naman ay maputi ang kutis at palaging mabango kahit pa kakalabas niya lang ng kwarto nilang mag-asawa sa umaga. Hindi kagaya namin ni Andrea na magaspang na nga ang mga kamay dahil sa maagang paghahanap buhay at nakasanayan na rin namin na maging amoy pawis. Mabait din silang mag-asawa sa amin at naisip ko noon na hindi kami nagkamali na lumapit kami sa kanila. May-ari sila ng ilang malalaking grocery sa Maynila. Naging boy ako sa bahay at si Andrea naman ay naging tagapagluto. Libre ang aming pagtira pati na rin ang mga pagkain at nakakatanggap din kami ng maliit na sweldo mula sa kanilang mag-asawa. Mama Mia, nang mga panahong yun ay sapat na sa akin ang pagtulong na ginagawa ng mag-asawa
kesa naman wala kaming matirhan sa Maynila. Sapat na sa akin na meron kaming bubong na masilungan at hindi kami sa lansangan natutulog. Mama Mia, palagi akong nagpapasalamat kay Kuya Max at Ate Cynthia dahil sa pagtulong nila sa amin. Wala kasi talaga akong kahit na sinong kakilala sa Maynila. Kung hindi niya kami tinulungan ay hindi ko alam kung saan sa Maynila pa kami pwedeng mapadpad ni Andrea. Napakarami pala kasing gastusin sa Maynila. Hindi kagaya sa probinsya. Totoo ang naririnig ko na kapag wala kang pera, hindi ka mabubuhay sa lugar na ito. Mama Mia, tinupad naman ni Kuya Max ang pangako niya sa amin na hindi niya sasabihin kina tatay na nakikitira kami sa kanila. Paminsan-minsan kasi ay umuuwi pa rin siya sa probinsya para kumuha ng mga iaangkat na tubo para gawing asukal. Kasama yon sa ilan nilang mga negosyo. Napakasimple lang ng buhay namin ni Andrea na kasama sila at nakontento na kami doon, Mama Mia. Kahit maliit lang talaga ang natatanggap naming pera, maayos naman ang pakikitungo sa amin ng mag-asawa. Parang tinuring na nila kaming mga nakababatang kapatid. Hanggang sa isang malaking pagsubok ang dumating sa buhay namin, Mama Mia. Nakunan si Andrea sa 5 buwan ng kanyang pagbubuntis. Ang sabi ng doktor ay kulang raw sa sustansya ang katawan ni Andrea kaya naging mahina ang kapit ng bata sa kaniyang sinapupunan. Andrea, kumain ka na. May dala akong lugaw dito. Salamat po Ate Cynthia, pero busog pa po ako eh. Hindi ka pa kumakain mula kaninang umaga. Kailangan mong lagyan ng laman ng sikmura mo kahit konti lang. Salamat po sa pag-aalala, pero ayos lang po talaga ako. Oh, Ate Cynthia, nandito pa po pala kayo. Oo, hindi pa kasi kumakain si Andrea. Busog pa naman po ako kaya wag niyo na po akong alalahanin. Ay, ikaw na nga ang bahala. Jake, nasabi niyo na ba sa mga magulang niyong nangyari kay Andrea? Bali, ang plano ko po sana magpadala ng sulat sa kanila bukas. Hindi mo na kailangan gawin yon, Jake. Kasi hindi naman nila kailangan malaman na nangyari sa akin eh. Huh? Pero Andrea… Huwag natin ipaalam sa kanila kasi sigurado ako na wala rin naman silang pakialam sa atin. Lalo na sa magiging baby sana natin. Ay, sige. Ikaw ang masusunod. Ang mabuti pa, iwan ko muna kayong dalawa. Kukuha lang ako ng kape ko sa kantin. Sige po, Ate Cynthia. O hindi ka pa raw kumakain? Eto, susubuan na lang kita ng lugaw, Andrea. Sakto kasi medyo mainit pa pala to. Hihipan ko lang ha para hindi ka mapaso. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko kanina? Hindi nga ako nagugutom. Andrea, huwag ka naman sana maging ganyan. Ano bang sinasabi mo, Jake? Mahirap ba talagang intindihin na hindi pa ako nagugutom kaya ayokong kumain? Pero hindi mo pwedeng hayaan na manghina ang katawan mo. Bakit? Wala na rin naman si baby dito sa tiyan ko, di ba? Bakit aalagaan ko pang sarili ko? Dahil kailangan mong gawin yun kahit man lang para sa akin. Andrea, hindi lang naman ikaw ang nawalan ng anak eh. Pati ako. Pero wag mo naman sanang iparamdam sa akin na pati ikaw mawawala na rin sa buhay ko. Sorry. Ang hirap lang kasi tanggapin na wala na si baby eh. Pakiramdam ko. Kasalanan ko kung bakit siya nawala sa atin. Huwag mo sabihin yan. Wala kang kasalanan. Hindi! Hindi mo kasi ako naiintindihan. Dapat talaga sa umpisa pa lang, hindi ko hinayaan na may mangyari sa ating dalawa. Dapat hindi na lang ako nabuntis. Kasi hindi ko pa naman talaga kaya maging responsableng nanay. Hindi ko kaya kasi
Ano ba yung sinasabi mo? Totoo naman, Jake ah! Kung hindi tayo naging mahirap, magagawa sana natin mabigyan ng follow-up check-up si baby na nasa tiyan ko. Hindi manghihina yung katawan ko at hindi siya bibitaw. Hindi siya mawawala sa atin. Kasalanan ko to, Jake! Kasalanan ko to! Oh, tama na. Huwag ka nang umiyak. Wala sa atin ang may gusto na nawala si baby. Walang may kasalanan, kaya huwag mo sisihin ang sarili mo. Basta, magpalakas ka. Yun ang gawin mo, Andrea. Magpakatatag ka para sa akin. Para sa ating dalawa. Kasi, yun ang ginagawa ko ngayon para sa iyo eh. Kasi yun ang gusto kong makita ng mga magulang natin. Na hindi tayo nagkamali sa desisyon natin na umalis sa poder nila. Mama Mia, hindi naging madali para sa amin ni Andrea ang pagkawala ng magiging anak sana namin. Siyempre kasi ang baby namin ang dahilan kung bakit pinili naming makipagsapalaran sa Maynila. Naglakas loob kami na iwanan ang kanya-kanya naming pamilya para bumuo ng sarili naming pamilya. Pero biglang nawala yung dahilan kung bakit kami pilit na lumalaban noon sa buhay. Mabuti na lang at kasama namin ang mag-asawang sina Kuya Max at Ate Cynthia. Tinulungan nila kami sa iba pang gastusin sa pagkakaospital ni Andrea, pati na rin sa pagpapalibing ng anak namin. Pinaramdam din nila sa amin na hindi ang pagkawala ni baby ang dahilan para tuluyang mawasak ang aming mga mundo ni Andrea. Na kahit na ano pa man ang mangyari ay kailangan naming parehong magpakatatag. At yun ang ginawa namin ng kasintahan ko, Mama Mia. Pinilit naming magpatuloy sa buhay sa kabila ng mabigat na pangyayaring yun. Hindi naman kami nabigo hanggang sa hindi namin namamalayan na mahigit 1 taon na kaming nakatira sa Maynila kasama sino Kuya Max at Ate Cynthia. Jake, andyan ka lang pala sa may lababo. Oo, kanina pa nga ako rito eh. Inaayos ko na naman to. Tumatagas na naman yung tubig sa ilalim. Napansin ko nga rin yun kagabi. Mabutit na isipan mo nang ayusin kagad. Para hindi ka na mahirapan sa pagliligpit mo. Bakit mo nga pala ako hinahanap? Magpapaalam lang ako kasi aalis na rin ako para mamalengke. Ganun ba? O sige, sandali lang. Ihatid kita sa may sakayan ng tricycle. Nako, hindi na. Sasabay na rin kasi ako sa kotse ni Kuya Max. Sabay pala kayong aalis? Oo, idadaan niya na lang daw ako sa palengke bago siya pumunta sa grocery nila. O sige na Jake, lalabas na rin ako tsaka baka naiinip na si Kuya Max sa paghihintay sa akin eh. Sige. Mag-iingat ka. Bye! Bye! Konting pihit na lang siguro to. Ayan. Mukhang okay na to. Wala nang tumatagas na tubig mula dito sa ilalim. Ayos. Nakapaghubad nga muna. Hubarin ko muna tong t-shirt ko. Gamitin ko tong pamunas ng braso ko. Tagaktak na yung pawis ko eh. Hi, Jake. Ate Cynthia, kayo po pala. May pag-uutos po ba kayo? Wala naman. Mukhang pawis na pawis ka. Inayos ko po kasi tong lababo kasi tumatagas na naman po yung tubig sa ilalim. Pero okay na po, naayos ko na. Wala na po kayong dapat alalahanin. Mabuti naman kung ganon. Napakasipag mo talaga. Kaya ang swerte ni Andrea sa'yo eh. Maswerte rin naman po ako sa kanya, Ate Cynthia. Bakit? Kasi masipag din siyang trumabaho ng ibang lalaki? Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Huwag mong sabihin na hanggang ngayon hindi mo pa rin napapansin. Napakahina naman talaga ng ulo mo, Jake.
Ate, siguro po mas maganda kung didiretsuhin nyo na lang po ako. Sabihin nyo na po yung gusto nyong sabihin para po magkaintindihan tayo. Tinatrabaho lang naman ng nobya mo ang asawa ko kapalit ng pera. Ngayon, malinaw na ba sa iyo ang lahat? Hindi po totoo yan. Hindi po ganong babae si Andrea. Talaga? Sigurado ka? Hindi mo ba talaga napapansin yung madalas na sabay nilang pag-alis at pag-uwi dito sa bahay? Yung madalas nilang pag-uusap at pagtatawanan? Wala ka bang naaamoy na kakaiba sa katawan ni Andrea sa tuwing magsisiping kayo sa kama? Tama na po. Ayoko na pong marinig yan. Ayaw mong marinig ang katotohanan kaya magbubulag-bulagan ka na lang, ganun ba? Bakit kayo? Alam nyo na po pala yung nangyayari. Bakit hindi nyo man lang pigilan yung asawa nyo? Dahil ayoko na magkasumbatan kami sa oras na gawin ko rin ang kalokohan na ginagawa niya. Ano pong ibig nyo sabihin? Naisip ko lang na bakit hindi na lang natin gawin ang ginagawa ng asawa ko at ng nobya mo. Alam mo, sa totoo lang, hindi na kasi ako nag-iinit sa asawa ko. At matagal ko na rin gustong tikman tong katawan mo, Jake. Teka, Ate Cynthia, alisin niyo po yung kamay niyo sa dibdib ko. Huwag ka nang maarte dyan dahil ako naman ang magtatrabaho para sa'yo. Sisiguruhin ko na pangalan ko ang iuungol mo habang pinapaligaya kita. Tama na po, Ate Cynthia. Sandali, mali po to eh. Ito ang tatandaan mo, Jake. Walang mali pagdating sa pera. Kaya paligayahin mo ko at babayaran ko ang bawat butil ng pawis na ilalabas ng katawan mo para sa akin. Mama Mia, hindi ako makapaniwala sa narinig kong sinabi sa akin ni Ate Cynthia. Matagal ko nang kilala si Andrea at alam ko na hindi niya magagawa ang bagay na yun. Hindi siya ganong klase ng babae. At dahil na rin sa magulong pag-iisip ko ng mga oras na yun, ay tuluyan na rin akong bumigay sa pangaakit na ginagawa sa akin ni Ate Cynthia. Pinagbigyan ko na siya sa gusto niya na may mangyari sa aming dalawa. Matagal mamalengke si Andrea at gabi pa ang uwi ni Kuya Max. Kaya naman may ilang oras din na pinagsaluhan naming dalawa ni Ate Cynthia ang mga nakaw na sandali. At pagkatapos noon, Mama Mia, ay tinanggap ko ang pera na inabot niya sa akin. Mabigat yun sa loob ko dahil ni sa hinagap ay hindi ko naisip na pwede akong maging isang bayarang lalaki. Hindi ko naisip, Mama Mia, na darating pala ang araw na ibebenta ko rin pala ang dangal at pagkalalaki ko. Mama Mia, bago ang nangyari sa amin ni Ate Cynthia ay napapansin ko na rin noon ang mga bagong gamit na binibili ni Andrea. Kadalasan ay mga damit yun o kaya ay pang make-up na hindi naman niya dating binibili. Meron din siyang mga mamahaling alahas kagaya ng kwintas o bracelet, pero ang sinasabi niya na kinuha niya yun ng hulugan. Nung una ay hinahayaan ko lang siya kasi naisip ko rin na matagal na yung gustong gawin ni Andrea. Ang mabili ang mga material na gamit na gusto niya para sa sarili niya. Mga bagay na hindi ko magawang ibigay sa kanya kasi kapos kami sa pera. Ang focus ko kasi noon ay makapag-ipon ng para sa pampakasal naming dalawa. Pero hindi ko naman akalain na darating siya sa puntong magagawa niyang ibenta ang sarili niya, makuha lamang ang mga luhong inaasam niya. At kahit ganun pa man ay pinigilan ko ang sarili ko na kumprontahin siya. Siguro kasi ng mga oras na yon ay natatakot lang din ako na marinig mula sa kanya ang totoo. Natatakot ako, Mama Mia, na tuluyang masira ang relasyon namin ng babaeng pinakamamahal ko.
Andrea, matutulog ka na ba? Oo, inaantok na kasi ako. Mamaya ka na matulog. Payakap muna ako ng maigpit. Jake, ano ba? Huwag mo nga akong yakapin. Ito naman, naglalambing lang ako eh. Ang init-init kasi tapos dikit ka pa ng dikit sa akin. Kiss ka nga kita rito sa leg mo. Jake, ano ba? Sabi na nga huwag ka munang mangulit dyan eh. Bakit ba ang sungit mo? Sinabi ko na, di ba? Inaantok na ako, tsaka pagod ako. Pagod? Saan ka naman napagod? Sa mga gawaing bahay kanina, saan pa ba? Ang dami ko kayong tinrabaho dito buong maghapon. Sa mga gawaing bahay ka ba talaga napagod? O sa pagtatrabaho mo sa labas kanina kasama si Kuya Max? Ano ba yung sinasabi mo? Pwede ba matulog ka na lang? Kung ano-ano na lang yung lumalabas sa bibig mo. Oh, bakit? Hindi ba totoo? Na ano? Na may nangyayari sa inyong dalawa ni Kuya Max? O ano? Bakit hindi ka makasagot ngayon? Totoo, di ba? Nagpapagalaw ka sa kanya kapalit ng pera at mga alahas. Sabihin mo na sa akin ang totoo. Aminin mo na, Andrea. Oo, sige na. Aaminin ko na may nangyayari sa aming dalawa ni Kuya Max. Pumapayag ako na gamitin niya ang katawan ko kapalit ng pera at alahas na binibigay niya sa akin. Pero akala mo ba hindi ko alam na ginagawa niyo rin yun ni Ate Cynthia? At dun pa mismo sa loob ng kwarto nila mag-asawa. Nakita ko kayo, Jake. Nakita ko kayo nang minsang umuwi ako ng maaga dito sa bahay galing sa pamamalengke ko. Pero ginagawa ko lang yun dahil sa pera, para sa ating dalawa. Kahit kailan, hindi ako nagkaroon ng kahit na anong espesyal na nararamdaman para kay Ate Cynthia. Talaga? Wala kang kahit na anong sarap na naramdaman sa tuwing may mangyayari sa inyong dalawa? Hindi ka niya napapaligaya sa ibabaw ng kama nilang mag-asawa? Imposibleng hindi ka nakakaraos. Andrea, tama na! Tumahimik ka na! Totoo naman, di ba? Nasisiyahan ka rin sa ginagawa ni Ate Cynthia sa'yo. Kaya tigilan mo na nga yung panunumbat mo sa akin dahil pareho lang tayong nakikinabang dito. Oo nga, pareho tayong nakikinabang. Tama ka naman talaga sa sinabi mo eh. Pero mali kasi to at alam mo yan. Mali nga, pero kailangan natin dahil sa perang binibigay nila sa atin. Andrea, itigil na lang natin to. Umalis na tayo sa bahay na to. Binababoy na kasi nila tayong dalawa eh. Hindi na makatao ang ginagawa nila sa atin. At saan naman tayo pupunta? Saan tayo titira? Sa gilid ng kalsada? Sa ilalim ng tulay? Kahit saan. Basta malayo sa kababuyan na ginagawa sa atin ng mag-asawa na yun. Pero hindi pa nga sapat ang pera natin. Akala ko ba gusto mo na makaipon tayo para sa kasal natin? Para makapagsimula tayo ng bagong buhay, makabuo ng isang masayang pamilya. Jake, hindi mo ba nakikita? Ito na yung pagkakataon na yun. Pagkakataon na hindi natin dapat sayangin. O tapos ano? Hahayaan na lang kita na paulit-ulit na lawayan ni Kuya Max, ganon? Parang ganon na nga. Sa totoo lang, hindi naman madali para sa akin na alam ko may nangyayari sa inyo ni Ate Cynthia. Pero titiisin ko yon dahil gusto kong makaipon tayo. Tapos kapag may sapat na tayong pera, tsaka tayo aalis sa bahay na to at magsisimula ng bagong buhay. Please naman, Jake, intindihin mo sana ang sitwasyon natin ngayon. Hindi lang to para sa akin o sa material na bagay na gusto ko. Para to sa ating dalawa, para sa kinabukasan natin. Lahat naman siguro ng tao, Mama Mia, ay marunong mapuno. Ang plano ko noon ay hindi ko na talaga sasabihin kay Andrea na alam ko na ang lahat ng tungkol sa ginagawa nila ni Kuya Max. Na pumapayag siyang may mangyari sa kanila kapalit ng pera. Pero napakahirap magpanggap lalo na at nararamdaman ko noon na nagsisimula ng manlamig sa akin si Andrea. Alam ko na madalas siyang pagod nang dahil sa ginagawa nila ni Kuya Max. At masakit isipin yon para sa akin. Masakit na alam kong may ibang lalaking gumagalaw sa nobya ko. Oo, kagaya ni Andrea ay pumayag na rin ako na maulit ang nangyayari sa amin ng amo kong babae. Kapalit din ng pera, Mama Mia. Pero para sa akin walang kwenta ang pagtatalik kung walang kasamang pagmamahal. At yun ang gusto kong maramdaman mula kay Andrea. Kaya gusto ko pa rin na magsiping kami sa kama. Dahil malayo naman ang kwarto namin mula sa kwarto ng mag-asawa ay nagpatuloy pa ang pagtatalo naming dalawa.
Hanggang sa huli, nagkasundo kami na hayaan na lamang ang nangyayari. Tama naman kasi si Andrea sa sinabi niya na pareho kaming makikinabang sa pera ng mag-asawa. At alam naman daw namin na mahal namin ang isa't isa. Pumayag ako sa gusto niya na makipaglaro ng apoy kina Ate Cynthia at Kuya Max. Kahit alam ko na kami ang talunan dahil kami ang bayaran. Pero sinabi ko sa kanya na mag-iipon lang kami ng sapat na pera at pagkatapos, sabay kaming aalis sa bahay at sa madilim na buhay na yon, Mama Mia. Ang hirap namang kuskusin itong puwet ng kaldero. Hindi ko matanggal yung itim kahit anong kuskus ang gawin ko. Ngalay na tong kamay ko eh. Kung ako na lang Ano ba kaya yun? ang kuskusin mo habang naliligo ako sa banyo. Kuya Max, kayo po pala yan. Ikaw naman, Andrea. Hanggang ngayon, napaka magugulatin mo pa rin. Pasensya na po. Kala ko kasi ako lang ang tao dito sa kusina eh. Nagulat din po ako sa biglaan yung paghaplos sa balikat ko. Ayos lang. Tara muna doon. Magpalamig muna tayo saglit. Ha? Saan po? Sa loob ng banyo. Naku, hindi na po. Ayos lang po ako dito. Tsaka marami pa po kasi akong gagawin eh. Halika na doon. Saglit lang naman tayong magpapalamig. Iwan mo na lang muna yung mga nililigpit mo. Ano, Kuya Max? Ano po kasi? Ano ba kasi yun at nag-iinarte ka pa dyan? Katatapos lang po kasi ng dalaw ko kaya medyo masakit pa po yung katawan ko ngayon. Ayun nga ang maganda eh. Papalitan natin ng sarap yung sakit ng katawan na nararamdaman mo. Kaya halika na. Huwag kang mag-alala. Dodoblein ko ang bayad ko sa'yo mamaya. Sa ibang araw na lang po kasi hindi talaga magandang pakiramdam ko ngayon eh. Halika na kasi. Aray! Huwag ka na mag-inarte Kuya dyan. Max, ayoko nga po. Bitawan niyo po ang braso ko kasi nasasaktan na po ako. Sumama ka na kasi sa akin. Andrea, nakita mo ba yung Naiinis na ako martilyo? sa pag-inarte mo. Uy! Anong nangyayari dito? Kuya Max, ba't hawak niya yung braso ni Andrea? Wala lang to. May gusto lang iutos sa akin si Kuya Max. Sige po Kuya Max, susunod na lang po ako sa inyo. Susunod ka rin naman pala, nag-iinarte ka pa. Teka sandali, saan kayo pupunta? Wala ka na doon, Jake. Mabuti pa, bumalik ka na lang doon sa ginagawa mo. Tsaka, may pinapaayos ako sa'yo na kulungan ng manok sa likod ng bahay, di ba? Asikasuhin mo na yon. Gagalawin niyo na naman po ba si Andrea? Ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Jake, Andrea, di ba masakit pa yung katawan mo? O bakit papayag ka ngayon na galawin ka ng lalaking yan? Jake, tama na. Ano ba? Ikaw ang tama na. Tigilan na natin to. Hindi ko na kaya sigmurahin yung mga nangyayari. Anong hindi mo na kayang masikmura? Nakakatanggap naman kayo ng bayad sa amin ng asawa ko, di ba? O ano? Akala mo hindi ko alam na nagpapagamit ka sa asawa ko? O di ba nagulat ka na alam ko? Kaya hayaan mo na ako sa gusto kong gawin sa nobya mo. Dahil bayad ang bawat paghinga nyo sa loob ng pamamahay namin. Walang hiya ka! Ang kapal ng mukha niyo mag-asawa! Ang bababoy niyo! Jake! Jake, tama na. Tumigil ka na. Ano ba? Tarantado ka! Ikaw ang makapal ang pagmumukha, Jake! Pagkatapos ko kayong patirahin dito sa bahay ko, yan pa ang igaganting mo sa aking hayop ka! Kuya Max, malaki ang paggalang ko sa inyo dahil tinulungan niyo kami ni Andrea nung panahon na walang-wala kami. Pero gusto ko lang na ipaalala sa inyo na pinagtatrabahuan namin lahat ng araw na nakatira kami dito sa bahay ninyo. Ultimo kayong mag-asawa, tinatrabaho namin. Kulang pa ba yon? Kulang pa ba na pambayad sa lahat ng mga natulong niyo sa amin yung katawan namin ni Andrea? Ha? Tumahimik ka na, Jake! Hindi ko na nagugustuhan yung tabas ng dila mo! Ayaw tumahimik! Ang kakapal ng mukha ninyo! Ang kapal ng mag-asawa! Ang sasama na ugali ninyo! Porket alam nyo na nangangailangan kami ni Andrea, sinamantalan nyo yung kahinaan namin! Sinamantalan nyo yung sitwasyon! Ginamit nyo yung pera nyo! Pero huwag kayong mag-alala! Dahil hindi ko nahahayaan na maulit to! Hindi nyo na kami magagamit pa ni Andrea! Dahil naalis na kami, hindi na kami magpapababoy sa inyo dito sa bahay na to!
Mama Mia, may ilang buwan na rin kami sa ganoong setup ni Andrea, Kuya Max at Ate Cynthia. May mga oras na naririnig kong may nangyayari kay Andrea at sa amo kong lalaki. Pero hinahayaan ko lang sila. Si Ate Cynthia naman ay hindi ko tinatanggihan kapag lumapit na siya sa akin at nagpaparamdam na gusto niyang sabay kaming magpainit ng katawan. Literal na nagtikiman at nagpalitan kaming 4 ng mga laway namin. Pero alam ko naman na sa aming 4, kami lang ni Andrea ang mukhang kaawa-awa dahil ginagawa namin yon. Hindi para magpasarap, kung hindi para sa perang iniipon namin. Pareho kasi kami ni Andrea na gusto ng masaganang buhay sa hinaharap. At hindi mangyayari yun kung wala kaming pera. Samantalang ang mag-asawang pinagtatrabahuan at tinatrabaho namin ay ginagawa lang ang bagay na yon dahil gusto nila ng pampalipas oras at init ng katawan. Ang pangarap namin ay para lang basura sa paningin nila, Mama Mia. Hindi lahat ay kayang tiisin ang ganoong setup at ganoong klase ng trabaho na pinasok namin ni Andrea. Pero nagawa namin yun sa loob ng ilang buwan. Yun nga lang, lahat ng pagtitiis ay palaging may hangganan. Nagkataon na nauna ako kay Andrea na mapuno at sumabog dahil sa pagtitiis na ginagawa namin sa kababuyan ng mag-asawa sa loob ng bahay nila. Kaya naman hindi ko na natiis pang magwala sa galit nang makita ko mismong pinipilit ni Kuya Max si Andrea na may mangyari sa kanila. Pakiramdam ko noon ay pinagsasamantalahan niya ang babaeng mahal ko. Kahit alam ko na may kapalit namang pera ang ginagawa niya. Kaagad na rin akong nagdesisyon noon na tuluyan ang putulin ang anumang namamagitan sa aming 4. Nang dumating si Ate Cynthia ay naabutan niya pa kaming nagtatalo ni Kuya Max. At syempre, kinampihan niya ang manyakis niyang asawa. Dahil pareho lang silang dalawang walang kwentang mga tao. Pinamukha pa niya sa akin ang mga perang binigay niya, pati na ang alahas na natatanggap ni Andrea mula kay Kuya Max. At dahil nagkakasumbatan na, sinabi ko sa kanya na lahat ng mga binigay nila sa amin ay bayad ng mga katawan namin ni Andrea. Sinabi ko rin na ayoko nang magpatuloy pa sa kung ano man ang ginagawa naming magkasintahan para sa kanilang dalawang mag-asawa. At kahit ayaw ni Andrea ay sinabi ko sa kanya na mag-impake na kami dahil aalis na kami sa bahay na yon. Sa huli, Mama Mia, ay pumayag si Andrea sa gusto kong mangyari na pag-alis sa bahay ng mag-asawa. Hindi na kami pinigilan pa ni na Kuya Max hanggang sa tuluyan na kaming umalis. Nagdesisyon ako noon na umuwi na lang kami sa probinsya. Halos 3 taon na rin kami noon sa Maynila at umaasa ako na may pamilya pa kaming babalikan. Sa awa ng Diyos ay hindi naman nabigo ang pinagdarasal ko sa kanya dahil pareho kaming tinanggap ng aming mga pamilya ni Andrea. Gamit ang perang naipon namin ay nagpakasal na kami at nagsimulang bumuo ng sarili naming pamilya. Ayun nga lang, Mama Mia, bago ang aming kasal ay nalaman naming nabuntis si Andrea at sa kanya na mismo nang galing na sigurado siyang hindi ako ang ama ng batang yun. Ganun pa man ay pinagpatuloy namin ang plano naming pagpapakasal noon. Inako ko na rin ang responsibilidad ng pagiging ama sa pinagbubuntis niya. Ngayon ay halos magtatatlong dekada na kaming nagsasama bilang mag-asawa. Hindi na kami nagkaroon pa ng sarili naming anak, pero masasabi ko na masaya naman kaming pamilya. Wala na rin kaming naging balita pa sa mag-asawang sina Kuya Max at Ate Cynthia.
Pero sigurado kami na may nakalaang karma sa lahat ng kasamaang ginawa nila gamit ang mga pera nila. Hindi na rin namin pinaalam pa sa anak namin ang tungkol sa tunay niyang ama dahil ang mahalaga sa akin ay naiparamdam ko sa kanyang pagmamahal ng isang tunay na ama kahit hindi naman niya ako kadugo. Dito ko na tinatapos itong sulat ko, Mama Mia, at maraming salamat sa pagbibigay mo ng oras para basahin ito. Jake.